So ito ka-coffee, sino ang may tama dito? Ang mambabatas na si Joey Salceda, isang ekonomista ka-coffee, House of Representatives, no, mula sa HOR, ekonomista laban dito kay Senadora Amy Marcos sa usapin dito ng taripa sa mga imported na bigas. Kasi mainit-init na usapin dito ka-coffee, no? Sino ang may punto dyan? Sino ang may tama? At sino ang may problema? Anyway, opinion naman nila yan, pero may opinion kasi na sa tingin natin mas valid as compared to other opinions na hindi naman logical. O siya, Marcos got it right. Si PBBM kasi, okay na siya dito eh. Nababaan natin yung taripa dito sa imported na bigas. Kasi mahal ang presyo ng bigas, di ba? Ang nagpapabara sa isang produkto, we have to consider ka-coffee, yung tax din, di ba? Halimbawa, itong produkto, halimbawa, itong glasses. Ang presyo nito, halimbawa, 1,000 lang. Siyempre, tataksan mo yan eh. Let's say, ang tax nito, 350. E di yung 1,000 nito, magiging 1,350. Kasi let's say, 1,350 yung additional tax eh. If you cut the tax into half, o kalahati na lang ka-coffee, ilan na lang, 100 plus na lang ang magiging tax nito. So kung nabibili mo to sa merkado ng 1,350, mabibili mo na lang ito ng almost 1,200. Di ba? Pabor sa consumer. Ganun ang nangyayari ngayon sa usapin ng presyo ng bigas. Mahal ang presyo ng bigas eh. At isang solusyon dyan na nakikita ng gobyerno, bawasan yung taripa doon sa bigas na yan. Para mas mapababa yung presyo ng bigas. Kasi yun ang panawagan natin. At yun din ang gustong gawin ng gobyerno, pababain ang presyo ng bigas. Marcos got it right. Kasi kine-question ni pambansang ate na mali na naman daw ka-coffee yung ginawang desisyon ni PBBM. Lagi naman mali si PBBM eh, sa mata ng Senator Amy Marcos eh. Pero si Salceda, hindi siya naniniwala. Sabi ni Salceda na isang ekonomista, actually well-respected, sa House of Representatives, isa sa pinakamagaling na ekonomista, si Salceda, sa HOR. Sabi niya, tama lang yung ginawa ni Marcos, ni PBBM ha, hindi ni Amy ha. Nag-react siya dito sa rice tariff slash. President Marcos's decision to reduce the tariff on rice imports from 35% to 15% bodes well for price stability on the staple grain, said economist Solon Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Kasi staple nga ito eh, itong bigas ka-coffee. Halos lahat tayo kumukonsumo itong bigas na to at pataas ang presyo. Kaya apektado ang lahat ng Pilipino dahil lahat tayo kumukonsumo ng bigas na yan eh. Kapag mataas ang presyo yan, lahat tayo aaray kasi lahat tayo kumukonsumo. Unlike sa sasakyan, hindi lahat gumagamit ng kotse. Diba? Hindi buong Pilipinas apektado. Pero sa usapin ng bigas, pag tumaas yan, karamihan ng Pilipino apektado. President Marcos Jr.'s decision to reduce the tariff on rice imports from 35% to 15% bodes well for price stability on the staple grain. Thus, said economist Solon's Albay 2nd District Representative Joey Salceda, who commended the Chief Executive for making the right move. O, biruin mo, ekonomista na mismo nagsasabi, tama yung ginawa ni PBBM dyan. Pero itong si ate, mali. Lagi, mali. Wala tama dito kay Amy Marcos. Diba? Sabi ng Chinese. It's good signaling for price stability. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung stability ng presyo ng produkto na yan. Yes, may validity din naman ka-coffee. Yung argumento dito ni Senator Amy Marcos, na paano na lang yung mga magsasaka natin? Diba? Matatabunan na sila ng mga imported na bigas. But we have to balance. Ano yung mas mabigat dyan? At ano yung effort? Ano yung intervention na kinakailangan gawin ng gobyerno para tulungan itong magsasaka na ito na magiging apektado dito pagbababa ng buwis dito sa rice imports? Diba? Tingnan natin. Of course, if global conditions change, it is within his power to adjust these tariffs, Salceda said, referring to Marcos. Yes, authority, may karapatan siya, may power siyang gawin yan. Inflation conditions today require some measure for forward policy guidance. That is especially the case with rice, which continues to be the single biggest determinant of inflation, especially for the poor. In that respect, PBBM gets this move right, said the Bicolano. For months now, Salceda, chairman of the House Committee Ways and Means, has said that the high cost of rice must be addressed in order to temper inflation. Di ba nga, yung mga DDS, actually hindi lang mga DDS, kahit mga loyalista, ang publiko in general, ito ang pabigat sa atin, itong inflation na to, kailangan natin itong ma-address.
Ngayon, in-address na ito ng gobyerno para kahit papaano mapababa itong inflation rate na yan. Sisilipin nyo naman, sasabihin nyo naman, mali na naman ginawa ni PBBM dyan. Parang ayaw sa mga consumer Pangkalahatan ito Dahil lahat tayo kumakain, lahat ng bigas, kumakain tayo ng kanin. Diba? Isang move ito. Sabi na mismo ni Salceda, itong ginawa na to ni PBBM ay malaking move na ito. Tamang move ito para ma-temper itong inflation o tugunan itong inflation. Tapos sasabihin na naman ni ate, mali. Sino ba talaga? At the same time, we should ramp up effort to deliver support to the domestic sector through Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF, which has already ballooned to about 30 billion a year, sabi ni Salceda. The House under Speaker Martin Romualdez has also moved forward with its amendment to the rice tariffication law to make the RCEF more responsive to the needs of the domestic rice sector and to restore key powers of the NFA or National Food Authority to make cheap rice available to the poor, noted Salceda. Doon na papasok, may punto dyan sa RCEF na yan may pera dyan ka-coffee. Kapag magsasaka, totoo nga naman, may punto rin naman talaga. Kasi kung mura yung bigas na maiaangkat mo as compared sa locally produced, kawawa rin naman yung mga magsasaka. Di ba? Kasi siyempre, mas bibilhin mo na itong mas mura kaysa dito sa mas mahal na produce ng local farmers natin. Diyan papasok itong RCEF. Di ba? Mahaba itong plano ng RCEF na yan May pondo sila, may grant silang ibinibigay dyan para mapababa natin yung production cost ng pagtatanim ng palay. Kaya naman mahal ang bigas locally produced dahil malaki yung gastos natin sa production ng bigas. Di ba? Kaya nga may mga efforts silang ginagawa dyan Subsidy. Di ba? Paggamit ng mga makinarya para mas mare-reduce nila yung production cost. Ibig sabihin, mas bababa yung presyo ng locally produced na bigas as compared doon sa import. So magiging competing na sila, maglalaban na sila. Pero kung titingnan mo naman, itong ginawa ni PBBM na pagre-reduce ng taripa, ang makikinabang dyan, halos lahat ka-coffee. Sige, let's assume, except the local farmers, local rice producers. Pero ang majority ang makikinabang dyan kasi napagbaba mo yung presyo ng bigas. Diba? Pero, question nila ate yan, ni pambansang ate, mali na naman yan. Ano ba talaga? Ina-address nga yung inflation Ngayon may solusyon sa inflation Mali na naman yung ginawa ni PBBM. Romualdez is Marcos's top ally in the legislature, and that is very much on the same page as the president when it comes to the goal of bringing down rice prices. The RCEF, a key component of the rice tariffication law, is meant to assist local farmers so they can be more productive. Correct. Malaking pondo na binigyan siya sa RCEF na yan para ma-address itong problema ng mga local rice producers natin. Mali pa rin. Mali pa rin si PBBM. Lagi na lang mali. Umaasa kasi si Amy next 2028. Sara Amy, hehehe, sabi ni Froilan. O baka nga, pero dahil sa ginagawa niya ako, hindi na siya makalusot siya sa 2025. Pwedeng babaan yung taripa kung stable na ang production natin ng bigas like the time of FEM or may totoong magmamonitor ng import natin na hindi kayang suhulan ng mga importers. May punto ka rin dito, lagalag, no? At kasi ngayon din, hindi na nagbebenta ang NFA dahil tinanggalan ng kapangyarihan ang NFA na magbenta, di ba? Ang masaklap din naman sa mga importers, totoo din naman yan, valid din naman yan, nagsasabuatan sila. Kaya nakokontrol nila yung presyo Kasi inalis natin yan Ang NFA, inalis na natin ng authority na magbenta ng bigas sa mahihirap. Diba? O syempre, ilan lang naman itong mga rice importers Sige, sabihin natin 50 sila. Marami na ngayon 50. Yung mga major players dyan, let's say 3 lang sila na major players, ng mga importer ng bigas. O magsabuatan yung mga yan. O sige, sabihin natin, ganito yung import natin ng bigas. O, kasi wala naman yung NFA Hindi mo sila magbibenta. Loko na tayo. Marami pa rin kurakot yan Kaya nga mga nagkatatanggal yan dyan Si PBBM pa nandiyan sa DA Edwin Santos, lulubog na career ni IB. Huling termino na niya yan. Edwin Santos, baka. JR de Guzman, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Mabuhay ang Duterte. Ganun ba yun? Pero paano may papaliwanag itong mga cases na to? Judah Discovery. Yan, IB budol daw. Teresita Villamar, nakikinig po sa atin. Nasa Facebook kay Dennis Mendoza. Shoutout po sa inyo. Kay June Wong at kay Charit Garmad. Happy viewing po sa inyo. Thank you for tuning in. Dito, kung papipiliin tayo, sino may tama dyan?
Amy Marcos ang may tama. Pero sa ibang kahulugan ng tama, correct dito si Salceda. Pumapabor tayo dito sa sinasabi ni Salceda. Kasi nga, di ba, yun ang problema natin, inflation. Halos lahat ng Pilipino apektado nitong inflation. At ito, may solusyon na nga eh. Yes, maapektuhan ang local producers natin, pero diyan papasok si RCEP, supportahan sila, subsidize. Mas maliit na sektor yan as compared to the majority ng consumers. Bulag pa rin mga dutay, sabi ni Sandra Valdez. Kapatid nga niya, sobrang inggit sa imbis sa tulungan niya, nilulubog niya. Paano siya pagkakatiwalaan ng taong bayan, sabi ni Judah Discovery. Mga supporters si PBBM may mga pinag-aralan. Agree. Yung iba, ano eh, ad hominem. Ay, nako, Boyet Velasco, thank you sa pakikinig. Kay Isagani Amon Mindanao, thank you din, nakikinig din po sa atin sa Facebook. O siya, sige, kung may mga komento kayo ka-coffee, ilagay dyan sa ating comment box para mabasa ng ating mga ka-coffee. At kung kayo ay nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, pa-like lang po ng video na to. Like or follow sa ating Facebook page ng ka-coffee. Kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe at i-click lang rin po itong like para sa ating mga bagong paso. O siya, ako yung magpapaalam muna sa inyo ngayong araw po ng Webes. Bukas, kita-kits ulit tayo ka-coffee. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Everyday po yan except Saturdays. Yan, live stream po natin yan everyday. Alas 10 po, Philippine time. Thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Sige na, paalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!